And he said to all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Mga kapatid, this is the time that we should understand this. This is one of the favorite verses na di-discuss sa mga kabataan. If we are indeed Christians, we're called to be one. We have to desire to follow God because discipleship is a desire and a decision. Gusto nyo maging tunay na Kristiyano? Magdesisyon kayo. Number 2, you have to deny yourself. Okay, hindi ko papahabain ito pero sinasabi ko, yung ikaw gusto mo, hindi yan masusunod, kundi ang kagustuhan ni Kristo. Ang problema natin ito, hindi Lord, hindi ka naman masyadong di ba, na-offend kapag siya minahal ko. Problema sa atin, mamaya, di-discuss ko yan. May isang issue ang maraming kabataan bakit hindi natatransform sa imahe ni Kristo. Mamaya. Number 2, and take up his cross daily. When you say cross, cross is a symbol of what? Of death, shame, and burden. Ang death, laging nakakapit sa krus yan. Walang pinapako sa krus para mag-enjoy. Si Lord yung pinako, ay sarap naman dito. Ang krus, ginagawa para mamatay ka. So, to put that in perspective, analogically, if you want to carry your cross, isa sa mga krus ninyo mga kabataan, take note of this. Ay minsan, hindi maintindihan ng mga magulang nyo kung gaano nyo kamahal ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I have not come with peace, but with a sword. Kasi kapag nagkaroon kayo ng desisyon na susunod kayo sa Panginoon, may maaasar at maasar sa inyo. Okay lang maasar sila sa inyo, basta siguraduhin nyo nasa tama kayo. Ang problema natin ito, may mga magulang na talagang hindi nila kayang matanggap na ang anak nila nagbago. Kasi nga bakit? Nasanay sila sa lumang kayo. Example, sa mga galing sa bisyo, di ba minsan pag umiinom kayo, madaling araw, umuwi alas 4 na madaling araw, wala naman kayo naririnig, di ba? Okay lang yan, sige. Nung kayo nakakilala sa Panginoon, puspos na nagba-Bible study, mula umaga, hapon, may campus ministry, and then meron pang church service, tapos meron pang intercession, uwi kayo alas 10 ng gabi, sasabihin sa inyo, ba't ang uwi mo? Ba't late ka na naman? Okay, itong gusto ko sabihin sa mga kabataan, intindihin nyo sila. Kasi, kailangan nilang patunayan na talagang nagbago kayo. And it takes time para patunayan nyo yan. Keep praying for them. At ito pa, follow me. Lahat ng pinagagawa ni Lord sa inyo, susundin ninyo. It may be love life, it may be your career, it may be your campus choice, it may be your course. You have to follow the Lord. Paano yan? Through word and prayer. John chapter 15, sabi ng Lord, remain in me, and I will remain in you. That's the secret mga kapatid. You want to be Christ-like? You have to remain in Christ. Kahit gaano hatak sa inyo ng mundo, you have to remain in Christ. Kasi sabi ni Lord John, apart from me, you can do nothing.